Okay, good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Ka-coffee, nandito po tayo sa Iloilo City, no? At nagaganap po dito yung proclamation rally ng Alyansa. Inaasahan po na pupunta yung ating presidente mamaya, si Pangulong Bongbong Marcos. Pupunta po siya dito. Kasalukuyan po, nagsasalita po yung mga senatorial aspirants. Kanina, pagdating natin, nagsasalita po si dating Mayor Abby Binay and si Senator Bong Revilla. Ngayon po, nagsasalita po si Senator Iyak Quintana. Sa stage, nakikita natin si Congresswoman Camille Villar. Nakikita ko rin si Tol Francis Tolentino. Sino to? Senator Manny Pacquiao. Nasa stage din po siya. Si Governor Lito Lapid, si Mayor Abby Binay, nakikita natin. Tapos sa bandang kanan naman, si Senator Bong Revilla. Nandiyan din po si Panfilo Lacson. Si Senator Amy. Hindi natin na-expectuhan. Nandito si Senator Amy Marcos. Si Tito Soto, nandiyan din po. Of course, Congressman Erwin Tulfo. At si dating DILG Secretary Benhar Abalos. Nakikita nyo rin siya dyan sa bandang right side, no? Mamaya inaasahan natin pagdating ng presidente. Nako, sigawan ng mga tao dito ka-coffee. Sobrang dami na po mga tao, no? Kung nakikita ninyo, namumula po yan, pula at puti yung kasuotan ng mga nagsipagdalo dito. At galing pa raw po yan sa iba't ibang mga probinsya, kalapit po dito sa Iloilo. Itong venue na to ka-coffee, dito lang yan sa harap ng Gaisano ICC Mall. Ayan, medyo marami-raming tao na yan dyan. Tapos siyempre, hindi naman kayang i-accommodate yan sa isang lugar lang. Yung mga katabing lugar, dyan na rin po sila pumipwesto, no? And may mga LED screens lang po silang itinayo. Ayan, kung nakikita nyo yung mga covered court doon sa likod, may mga tao na rin po yan, no? May mga LED screens lang po yan para ma-accommodate po yung mga pupunta rito. Ay, sobrang daming tao ka-coffee, no? May ano to, parang tulay yung design niya, pero puno na rin po yan ng mga tao at mga tarpaulin ng mga senatorial aspirants sa ilalim po ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Hintayin natin ka-coffee yung speech ng ating presidente at pakinggan natin yung mga sasabihin nila mamaya lang po. Ngayon nagsasalita po si Senator Lacson. Ito actually marami mga critics dito kay Senator Panfilo Lacson dahil nagkalaban sila noong 2022 presidential elections, di ba? Medyo tantad din ito ng bashing kasi dahil ang dami rin pong sinabi dito sa presidente. And then sabi nila all of a sudden nag-change ito ng tono. Pero magandang development na rin yan ka-coffee dahil at least kahit pa paano magkakaisa, no, para din sa pag-ulad naman ng Pilipinas yan. Kung mag-iisa, magkakaisa, magtutulong-tulong po yung ating mga kababayan. Sige, pakinggan natin ka-coffee yung sasabihin ni Pangulong Bongbong Marcos. Maayong gabi, Iloilo! Maraming salamat sa inyo lahat at kayo'y nakarating upang pakinggan ang ating mga pambato na mga senador para sa darating na halalan. Yun lang po, ay kahit na lahat ng atensyon po natin ay nakaharap dito sa ating mga magigiting na senatorial board, ay huwag po natin kakalimutan may halos 18 at 200 na iba't ibang kandidato na sa lokal, mula sa governor, sa congressman, hanggang sa sangguniang bayan. At nabanggit ko po lang dahil pagmamalaki ko na ang alyansa lamang ang samahan na kumpleto ang kandidato sa bawat pwesto na tinatakbuhan ngayong eleksyon na ito sa national hanggang sa pinakamaliit na bayan na sangguniang member. Yan po ay dahil pag tinitignan po natin ang mga ibang partido, nagkakandara pa po sila at naghahanap sila ng kandidato, hirap na hirap silang kumuha ng miyembro at hindi nila maunawaan kung bakit ang alyansa nakumpleto po natin yung line-up. Madali lang po ang sagot dyan. Dahil ang alyansa lamang sa lahat ng mga grupong politiko na kasama sa halalan na ito, ang alyansa lamang ay may panindigan. Hindi ito nagsasama para magtulungan lamang para tulungan na sila ay mahalal. Sila po ay may panindigan na sila ay kapit-bisig na tutulong at gagawin ang lahat para pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino at pagandahin ang minamahal nating Pilipinas.
Kaya naman, malakas ang loob po na magkampanya po sa inyo. Dahil pagka naman, ay kinumpara naman ninyo itong ating mga kandidato, ikumpara naman ninyo dun sa mga iba, ay wala tayong masasabi na hindi mo masasabi na kahit isa sa kandidato sa kanila ay mas magaling sa kahit sino sa kandidato natin para sa Senado. Kung kikilatisin natin, pagkikilatisin natin ng isa't isa ang ating mga kandidato, napakatingkad po, napakaganda po, at napakatibay ang kanilang kakayahan. Sila po ang mga pambato natin at sila ay magdadala ng pagbabago. Sila ang magdadala ng kapayapaan dito sa Pilipinas. Ngayon, pinagsama-sama natin ngayon lahat itong napakagaling na mga kandidato para sa Senado ay nakaka-impress talaga ang kanilang pinagsama-samang lakas. Dahil po, una, tingnan po natin ang ating mga kandidato. Walo po sa kandidato natin ay naging senador na. Nandito po, Senator Cayetano, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Marcos, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Soto, Senator Tolentino. Ako naman, napakaganda ng mga record nila at makikita naman ninyo. Pagka unang araw pa lang na sila'y uupo, pag nanuklok sila sa Senado, unang araw pa lang, hindi na po sila mag-OJT. Alam na nila ang trabaho, alam na nila ang gagawin nila, alam na nila ang problema na hinaharap ng ating mga kababayan at alam nila kung paano gawin para bigyan ng counting tulong ang lahat ng ating kababayan. Ito naman ang galing sa mababang kapulungan sa House of Representatives na naging congressman. Nandiyan po, naging congressman po si Abby Binay. Naging congressman din po si Benhur Abalos, si Pia Cayetano, ang kapatid ko, si Jaime Marcos, congressman din yan. Manny Pacquiao, congressman din yan. Erwin Tulfo, congressman din. Congressman Villar, si Camille, nasa kongreso ngayon. Kaya pakita po, kumbaga po sa basketball, napakalalim po ng bangko namin. Hindi na po sila bagito at hindi na sila mag-aaral-aral pa. At ang iba, apat naman dito sa ating kandidato ay umupo sa cabinet position. Nandiyan po si Benhur Abalos na naging MMDA, tapos naging DILG Secretary. Andiyan po si Erwin Tulfo na naging kalihim ng DSWD. Si Senator Ping Lacson ay siya naman ang linagay sa Yolanda Rehabilitation Commission na tumulong pagkatapos na dinaanan po kami sa Region 8, dinaanan po kami ng kalakas-lakas na bagyo. At si Senator Tolentino ay siya naman ay dumaan din na nag-MMDA po. At masasabi ko, nabanggit na po natin ng Yolanda. Alam niyo po, yan ang record po ni Senator Tolentino sa MMDA. Nung nasa Leyte kami, nasa Tacloban kami, walang dumadating po na tulong. Ang unang dumating na tulong ay galing kay Senator Tolentino ng MMDA. Kaya makita mo talagang malalim ang pagmamahal niya sa taong bayan. Alam nila ang trabaho sa bawat level, mula sa kabinete hanggang sa lokal, hanggang sa pinakababa. Hindi sila nagdadada, marami silang ginagawa. Hindi sila, they are not here to oppose, they are here to propose. Ibig sabihin po, hindi sila nandito upang makapagdebate lamang, upang paninira lamang. Sila ay nandito upang maghanap ng mga bagong paraan para tulungan ang ating mga kababayan. Tatlo naman ang naging gobernador sa malalaking probinsya. Ang kapatid ko, si Jaime Marcos, naging gobernador sa amin, sa Ilocos Norte. Si Paring Nito Lapid, naging gobernador sa Pampanga. Naging gobernador, sino yung naging gobernador ng Cavite? Kalaki-laki ng probinsya. Governor
O yan ang mga governor. Meron din po kami, mga city mayor, malalaking syudad. Mauna na dyan, yung pinakamayaman na lungsod sa buong Pilipinas. Yan, nakangiti si Mayor Abio dahil siyang namamahala ng Makati. Kaya't naman, kung pupunta po kayo sa Makati, ay nako, maraming mga pinamimigay at ang tulong na binibigay ng pamahalaan sa kanila. Libre lahat sa Makati. Yan po ang ginawa ni Mayor Abby Binay. Si Benhur Abalos, naging mayor din ng Mandaluyong. Narinig niyo naman po. Marami siyang natanggap na award, marami siyang natanggap na pagkikilala dahil sa kanyang performance bilang mayor ng Mandaluyong. At ang ating butihing Senador Tolentino ay naging mayor naman ng Tagaytay. Kaya't makita po ninyo, at isa pa na nadaan din sa LGU. Huwag po natin nakakalimutan kung minsan hindi po natin nakakaalala ito. Ngunit si Senator Tito Soto naging Vice Mayor yan ng Quezon City. Kaya naman po talaga madaling masabi na handang-handa na itong grupo na ito. At hindi lamang, at kung pag-uusapan naman ang mga issue ng ating mga kababaihan, hindi po tayo may iwanan dahil apat ang babae dito sa ating lineup. At hindi ito, alam niyo po, kilala ko silang lahat ng matagal. Palagay ko, itong ating mga babae na senador, palagay ko, mas matapang pa sa sundalo itong mga ito. Kaya makakatiyak po kayo, mga kababaihan, maririnig ang boses ninyo, papiat at ipagtatanggol ang mga karapatan ninyo ng ating mga lady senators. At meron dahil ang ating pinag-usapan dito ay legislatura, ang pagsulat ng mga batas. Dito po sa ating lineup, apat po ang abogado. Si Attorney Benhur Abalos, Attorney Abby Binay, Attorney Pia Cayetano, Attorney Tol Tolentino. Yan po, sila sanay na sila ito at nakakaunawa sa mga pangangailangan para pagandahin ang mga batas na lumalabas sa Kongreso. Pagdating naman sa mga pinanggalingan, makakala po ninyo, silang lahat ay tiga Maynila lamang. Makakala ninyo, isa lang ang pinanggalingan nila, sa Luzon lang nanggaling. Hindi po ganun. Pagdating sa geographical representation, dalawa po ang taga Mindanao. Alam mo, kilala niya naman ang ating kampiyon. Si Senator Manny Pacquiao ay galing Senator Manny Pacquiao ay galing Bukidnon, Sarangani at Jensan. Si Erwin naman lumaki sa Davao Oriental, sa Sulu. Probinsya kung saan nadistino ang kanyang bayaning ama. At isa pa, ang una pong Vicente Soto ay naging senador na galing naman sa Cebu. At alam naman siguro ninyo, ang nanay namin ni Aimee, ang aming ina ay mga 100% waray. Wala sa kanilang may bahid na problema. Wala sa kanilang wala kayong maririnig na masamang balita tungkol dito sa ating mga kandidato. Ito ay hindi lamang sila ay magaling. Sila ay mabubuting tao. Sila ay mabubuting nagseserbisyo sa publiko. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhan. Wala sa kanila ang kasabwat sa pag-aabuso na binulsa ang sako-sakong pera, pinagsamantalahan ng pandemya, binayaan na magkasakit at mamatay ang ating mga kababayan noong panahon ng COVID. Wala sa kanila ang nagsisip-sip po sa China na pumapalak, yung iba pumapalak pa na tuwan-tuwa na pagka binobomba po ng tubig ang ating mga Coast Guard, kapag hinaharang ang ating mga isda at ninanakaw sa kanila ang kanilang huli. Kaya po,
makikita po natin na malinis po ang record nila. Malinis po ang kanilang ginagawa, malinis po ang kanilang naging trabaho. Kaya po, napakadali po i-kampanya ang ating lineup. Marami pong nagsasabi na ang midterm election daw ay hindi masyadong mahalaga, hindi masyadong importante dahil hindi naman na magbabago ang Pangulo at yung naiwang isang dosena pa na senador ay hindi naman mapapalitan. Well, siguro naman sa ibang halalan baka totoo yun. Ngunit hindi totoo po ito sa halalan na ito sa midterm election. Dahil ang pagpili ninyo, ang iboboto ninyo ay ang magsisilbi ng gabay kung ano ang tutunguhan ng ating bansa. Babalik ba tayo sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang isang sugalan ng mga dayuhan? Babalik ba tayo sa landas na umaapaw sa dugo ng mga inosenteng mga bata na inakit sa bahay, inagaw sa kanilang mga ina at kinuha ang kanilang kinabukasan? Alam niyo po, dalawa po ang pagpipilian na ngayon natin. Mamimili ba tayo na babalik tayo sa panahon ng lagim o tayo ba ay tutungo patuloy sa ating kinabukasan na maliwanag, na mapayapa at maganda para sa lahat ng Pilipino. Hindi ko namimili kung sinong uunahin, hindi ko namimili kung sinong sikat, kung sinong mayaman, basta Pilipino, tinutulungan ang Pilipino. Yan po ang panindigan po ng alyansa. Kaya po, pagdating ng Mayo, isipin po ninyo na ang bawat boto ninyo ang magbibigay sa atin ng magandang kinabukasan. Ang kinabukasan na ating lahat na ilayunin natin na mapagandang buhay ng bawat Pilipino, mapaganda ang ating minamahal na bansang Pilipinas. At ang pag-asa lang po natin ay ang ating mga kandidato. Kaya mabuhay ang alyansa! Mabuhay po kayo! Maraming salamat po! Maayong gabi! Muli mga kababayan, ang